Anong katotohanan ang dapat na bumago sa ating buhay, mga kapatid, mga kaibigan? At anong aspekto o bahagi ng ating buhay ang dapat nating pagsikapang baguhin ayon sa ating paksa ngayong umaga? Bueno, ang sagot dun sa unang tanong natin, yung katotohanan na pag-uusapan natin ay ang mga katotohanang nasa Biblia, ang salita ng Diyos. Oo, ang katotohanan ito ang bumago sa ating lahat, kaya narito tayo ngayon sa umagang ito. Tayo man ay baguhan, matagal na, o mas matagal pa na naglilingkod kay Jehova bilang saksi ni Jehova. Kaya naman, ang gawain nating pangunahin sa buong mundo ay ang pangangaral, pagtuturo ng katotohanan ito sa mga interesado. Kaya naman, sa panahong ito mga kapatid, milyon-milyon na nakikipag-aral sa mga saksi ni Jehova sa buong mundo. At taon-taon, daang libo ang nababautismuhan. Ngayon, ang katotohanan ito na pag-uusapan natin na dapat bumago sa ating buhay mga kapatid ay tuwang-tuwa tayong ibahagi ito kasi yung mga ini-study natin, tuwang-tuwa din na makilala si Jehova at kumapit sa kanila yung simulain sa 1:8:32 na napapalaya ng katotohanan ang mga tao sa maraming kasinungalingang turo. Hindi ba? Ngayon, yung bang pagkaalam na si Jehova yung Diyos at yung pag-asa na iniaalok niya ay sapat na para tayo ay ikangay makpingkampante na? Hindi po. Higit pa sa pagkuha ng kaalaman, ang kailangan natin gawin, kundi alamin natin yung dapat pa nating pasulungin o baguhin. Basahin natin yung unang teksto natin mga kapatid na ating mababasa sa Roma 12:2. 12 verse 2. Kung nariyan na kayo, ganito ang ating mababasa. At huwag na kayong magpahubog sa sistemang ito, kundi magbagong anyo kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip para mapatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang mabuti, katanggatambak at perpektong kalooban ng Diyos. Napansin niyo ba yung salitang magbagong anyo? Sa Grego, ito ay metamorpho. Ito ay isang proseso. Nakakita na ba kayo ng paru-paro? Maraming klase yan, ano? At tuwan-tuwa tayo, nalilipad-lipad yan. Minsan hinuhuli pa, kinukolekta yan. Paano naging paru-paro ang isang magandang paru-paro? Tulad ba yan ng ibon na iniitlog muna, pinipisa, o nililimliman bago maging ibon uli? Hindi po. Sisimula yan sa isang uod o caterpillar. At yung caterpillar na yan, na baka ayaw niyong hipuin kasi uod eh. Mandidiri kayo. Gumagapang-gapang yan sa mga puno hanggang sa dadaan sa proseso na siya maging pupa. At yung pupa na yon, sa paglipas ng ilang panahon, nagiging adulto at susunod na hakbang doon, unti-unting bubuka, lalabas na yung magandang paru-paro. So yung prosesyong iyon, tinatawag yun na metamorphosis. Ginamit yun ni Pablo sa tekstong ito upang ipakita yung pagbabago din ng katotohanan sa atin ng salita ng Diyos. Kaya pinapakita kong gayon dito na higit pa sa pagkuha ng kaalaman talaga ang kailangan natin gawin. Kundi magbago, sabi rito, magbagong anyo. At habang nakikilala natin ang Diyos na Jehova, nauunawa natin ang kanyang pag-ibig sa atin. At lalo naman tayong napapakilos na mahalin siya. At dahil gusto natin siyang mapasaya, pinapakilos tayo ng mga katotohanan na magbago upang higit pa natin siyang mapasaya. Kaya ang tanong kanito mga kapatid, mga kaibigan, binabago ba ng mensahe ng Biblia na mula sa Diyos ang iyong buhay? Ano dapat mong gawin para mabago ng katotohanan na sa Biblia ang iyong buhay? Kaya pag-usapan natin yung tanong kanina na anong mga aspekto o bahagi ng buhay natin ang babaguhin. Merong dalawa. Una, yung panlabas na pagkatao. Kaya ating aalamin kung paano napapakilos ng katotohanan ang ating sarili mula sa Biblia na baguhin yung ating mga paggawi. Yung paggawi na yan ay maraming bagay yan sa libutan. Ngayon, basahin natin yung pangalawang teksto natin na nasa Efeso 4:22. Efeso 4:22. Ang sabi, tinuruan kayong alisin ang inyong lumang personalidad
na naayon sa dati ninyong paraan ng pamumuhay at pinasasama ng mapandayang mga pagnanasa. So para mapasaya natin si Jehovah pala, dapat iwasan natin yung mga paggawing hindi niya sinasangayunan. Oo, maaari pang mabago kahit yung mga ugali na nakagawian na. No? Ugali na nakagawian pa. Ano-ano yun? Pag-usapan natin ng ilan na halimbawa. Yung tungkol sa alak. Sabi rito sa outline, pag-abuso sa alak. Masama ba yung alak? Sa iba, para masama yan. No? Kung minsan pa nga, ayaw nilang makita na sa pagtitipon may alak. No? Natitisod sila. Pero hindi masama yun. Bakit po? Ano yung unang himala ng Panginoon Hesus nung sinarito sa lupa? Ginawa niyang mahusay na alak ang tubig. Hindi ba? So, ibig sabihin, ang masama lang dan yung abusuhin mo yon. Tingnan natin yung simulain sa Kawikaan 23:20. Kung nere na kayo, sabi, huwag kang maging gaya ng malalakas uminom ng alak. Ano ba madalas na kapartner ng alak? Sabi dun sa dulo, nang matatakaw sa karne. Pulutan, di ba? Okay, hindi naman masama yun kung sabi nga, hindi abuso yung gagawin natin. Kasi doon sa unang Korintos sa SGs, pamilyar tayo doon, isinama ni Pablo yung pag-abuso sa alak o pagiging lasinggo sa hindi magmamana ng kaharian. Kaya yun lang ang iiwasan. Pero yung mismong alak, kung katamtaman, di ba, hindi naman masama. So, iwasan natin ang pag-abuso. Kung yun ang ating kalagayan, ini-study tayo, baka ganun tayo, nabago na natin yun, di ba? So, kung hindi pa, patuloy natin gawin yun. Kasi iyon ang isa sa bahagi ng buhay natin na babaguhin ng katotohanan. Pangalawang halimbawa, yung tungkol sa sigarilyo at paggamit ng droga. Bueno, ang sigarilyo ay alam natin, napatunayan na maraming ibinibigay na sakit yan. Di ba? Sakit sa baga, emphysema, sakit sa lalamunan, kanser pa nga, hanggang sa ikamamatay ng isa. Kaya, bagamat wala sa Biblia, kung minsan yun ang pagtutol ng mga naninigarilyo, dinidiin ng kasulatan na linisin natin ang ating sarili, no? At espiritu, sabi ron, sa anumang karumihan. So kasama yun, kasi nagpaparumi sa katawan yung bisyo ng paninigarilyo. Lalo na yung paggamit ng droga, di ba mga kapatid? O noong panahon na nakarang administrasyon, delikado kapag medyo suspect ka na gumagamit ng droga, baka ikaw ay matungkang, di ba? So, pinapakita riyan na talagang kahit nasa sanlibutan, masama yan. Okay? Kaya sa mga Kristiyano, lalong hindi natin dapat na patuloy na ugaliin ang gayong gawain. Ang pangatlo mga kapatid ay yung sexual na immoralidad at karumihan. Alam naman natin kung ano yung sexual na immoralidad. Yung pagsisiping ng hindi mag-asawa o hindi kasal, no? At yung karumihan. Ano ba yung kasama doon sa karumihan? Sa ating referensya, binabanggit yan yung pornografiya. Sabi ng iba, hindi naman daw masama yan. Pero alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang pornography o pornografiya ay dinisenyo para pumukaw ng sexual na pagnanasa. At sa ngayon, nagkalat ang pornografiya mga kapatid. Kahit saan, sa mga magazine, aklat, musika, palabas sa TV, at sa internet. Isang pindot mo lang minsan, di ba sa mga video natin para maiwasan yun makikita natin nandun sa artwork pagkakitang ganyan, gumaganon pa di ba? Ganun ba tayo pag nakakita tayo ng napindot natin na aksidente ang ating gadget? Kaya itong bagay na ito mga kapatid, bagamat iniisip na marami na hindi masama, nakagawian pa nga. Pero ang totoo, napakadelikado nito mga kapatid. Bakit? Dahil dito ang isang tao ay pwedeng ma-addict sa sex at laging mag-isip na maruruming bagay. Kapag nanood ang isang tao ng pornografiya, saan humahantong ito? Pwede itong humantong sa masturbation, problema sa pag-aasawa, at diborsyo pa nga. O, di ba? Kaya napakadelikado itong karumihang ito na binanggit ng pornografiya. So dito, pinakikita mga kapatid, napag-usapan natin tatlong nakagawian o ugali. Sinabihan ni Pablo, ang mga Kristiyano noong unang siglo, na ganyan ang ilan sa inyo, sabi niya doon sa unang Korintos 6:11. So, anong ibig sabihin yan? Patuloy yun hanggang sa ating mga Kristiyano na marahil ang ilan sa atin nagawa yung mga bagay niyon bago tayo naging saksi ni Jehovah. Di ba? Nabago na natin yun. Meron pa tayong kilala na ganon, nagdaan sa ganong
bisyo, pag-abuso sa alak, o kaya ay paniniguryo, droga, o kaya ay sexual na immoralidad ay karumihan. Bueno, maraming karanasan na ganyan. At isa sa naalala kong karanasan dyan ay galing sa Brazil, si Mauricio. Bata pa lang siya, kasi naulila sa ama, nagpalaki sa kanya nanay niya. Nung bata pa lang siya, palibasa kasama lang niya nanay niya sa buong buhay niya habang lumalaki. Nakagawian niya o nakaugalian niya na magsuot ng baro ng kanyang nanay. So anong tingin ng mga kapitbahay? Di ba? Tama kayo. Ang turing sa kanya ay isang homosexual o bakla. At talagang ganun nga nangyari. Nung teenager siya, ayun, nakikipag-sex na siya sa kapwa lalaki. At nung umabot siya sa 20 anyos, hindi lang siya sa lalaki nakikipag-sex. Sabi nga, naging chick boy. Sabi sa libutan, yung chick nung una, kabataan ko, mahilig sa chicks o babae. Pero nabago yun ngayon. Chick boy na. Pag chick boy, akala sa babae lang, pero hindi. Bagong application nila, pwede sa chicks, pwede sa boy. Yun ang termino ng mga taga sa libutan. So, ganyan ang mga karanasan nung tinutukoy ko sa inyo. Hanggang sa nakabarkada niya, siyempre, mga homosexual, mga prostitute, at dahil sa siya ay talagang nagladlad na ika nga, sa mga piyesta doon sa Brazil, sumasayaw siya, kilalang kilala siya. At hindi lang yun ang kanyang naging buhay, naging addict din siya sa cocaine. At dahil doon, nangayayat siya, nabahala yung kanyang nanay. Ngayon, dahil sa mahal din naman yung nanay niya, sinikap niyang itigil yun. Doon siya nakausap ng mga saksi ni Jehovah. At mababait yung mga saksing kumausap sa kanya, at ang nakakaakit sa kanya na teksto, yung nasa Roma 10:13, na ang bawat isa na tumatawag kay Jehovah ay maliligtas. Kaya tuwing nagugumon siya doon sa bisyo niya, nananalangin siya. Pero pagkatapos na siyang makahitit o makadroga, so umiiyak siya minsan na hindi niya magawa-gawa yun. Pinayuhan siya ng mga nag-i-study sa kanya na ipagpatuloy lang at matutulungan siya kung ipagpapatuloy niya, huwag sumuko. Ganun nga nangyari, no? Unti-unti, nabago ang kanyang buhay, hanggang sa napaglabanan niya yun, naging saksi ni Jehovah siya. Nag-pioneer siya, at bagamat ilang taon na siyang pioneer, naakin na rin niya yung kanyang nanay, nandun pa rin yung damdamin. Di ba, napag-aralan din natin yan minsan sa ating midweek meeting, di ba? Na kahit nasaksi ka na, matagal ka na, yung pinagdaanan mo minsan nandyan. So yun yung pinaglalabanan ng brother na ito. So pinapakita niya kung gayon na kung ikakapit natin ang katotohanan, tunay na mababago ang ating buhay, yung ating panlabas na pagkatao. Ngayon, yung pangalawa na aspekto o bagay ng buhay natin na dapat mabago mga kapatid ay yung ating panloob na pagkatao. Okay? Ang panloob na pagkatao ay dapat talubusan nating baguhin yan mga kapatid, mga kaibigan, mga study namin, at hindi pakitang tao lamang yung pagbabago natin. Basahin natin ang susunod nating teksto na nasa Efeso 4:23-24. Nariyan na po kayo, ganito ang ating mababasa. At dapat na patuloy ninyong baguhin ang takbo ng inyong isip. Sorry. Tuloy natin yung pagbasa ng batid. Medyo nawala. Yun. At dapat na patuloy ninyong baguhin ang inyong takbo ng inyong isip at isuot ang bagong personalidad na nilikha ayon sa kalooban ng Diyos at batay sa kung ano ang matuwid at tapat. Dito sa tekstong ito mga kapatid, ipinapakita na pwede nating mabago ang ating pagkatao, yung panloob nating pagkatao. Ngunit, dahil sa sinabi doon na patuloy na gawin, hindi madali. No? Hindi madali. Isang proseso din yan sa panig natin na kahit na tayo bautismado na, ay maaaring hindi pa natin lubusang nababago. So ano yung dapat natin gawin? Sabi rito mga kapatid,
Hindi lang natin basta pipigilin ang ating maling pagnasa o ihihinto ang masasamang gawain. Kailangan nating baguhin ang takbo ng ating isip at kasama dyan mga kapatid, ang pagbabago ng ating mga gusto, ugali at motibo. At kailangan dyan ang patuloy na pagsisikap. Ngayon tingnan natin ang unang larawan natin na karanasan niya ng isang brother na dati ay marahas. Kaya yun ang kanyang larawan sa likuran. At siya'y lasinggo, basagulero. Pero dahil sa na-study siya, naging kwalipikado sa bautismo, kaya yun, naging magandang patutuo sa kanilang lugar. At yung nasa ibabaw ng muka, medyo brother na siya, Kristiyano na. Pero isang gabi, sa kanilang lugar, palibas ay dati siyang basuguliro at lasinggo, may humamon sa kanya na lasing. Ano kaya ang ginawa ng brother? Nung una, pigil din siya kasi bagong bautismo, di ba? Pero nung nilait niya ang Diyos na Jehova, nawala na siyang kontrol. Anong ginawa ng brother? Binugbog lang naman niya yung lasing. So anong pinapakita ng karanasan? Bagamat natulungan na siya ng pag-aaral ng Biblia na mapigil ang tendensiya maging marahas, hindi pa rin niya nabago ang kanyang panloob na pagkatao. Kaya sa ibang salita, talagang balik pa rin doon sa dating ugali. So, sumuko ba ang brother na ito? Hindi mga kapatid. Dahil sa nagpatuloy siya, tinulungan siya ng mga elder, bandang huli, naging elder na rin siya. Ngayon, naulit-uli yung eksena. Mayroon na naman isang lasing. Ang kanyang pinupuntiran naman, yung kapwa niya elder, inakita niya. Ano kayang gagawin niya? Kinausap niya mga kapatid. Kalmado, at inakay pa nga niyang pauwi kasi hindi na halos makalakad ng tuwid. So yung aksyon na yun ng ginawa ng brother, nung elder na siya, ang ipinapakita mga kapatid, nabago na ng brother ang takbo ng isip niya. Oo, nabago na ang pagkatao niya. Naging mapagpayapa na siya at mapagpakumbaba. So yun na isang napakalaking kapurihan kay Jehova. Yun ang karanasan ng brother, So salamat sa larawan. Kaya sinisikap din natin mga kapatid na alisin yung mga saloobin na nagpapakita ng espiritu ng salibutan. Kahit nasaksi ni Jehova na tayo. Kasi sa binasa nating teksto, patuloy niyong baguhin ang inyong isip. Kasi pag hinintuan natin yon, babalik tayo sa dating gawi. Kaya may mga nakagawain tayo, minsan may marinig tayo, ganyan na ako, tanggapin mo na. Mali yun, Kailangan patuloy tayo na magsikap. Kaya tanungin natin ang ating sarili mga kapatid. Ano ang tingin ko sa mga tao na iba ang lahi o nasyonalidad? Sa Amerika, sa ibang bansa, talamak pa rin yung discrimination, racial discrimination. May impormasyon ako natanggap sa isang kaibigan na galing din doon. Ang sabi, sa Amerika daw, yung passenger bus nila, yung harapan, yung mga puti. Sa gitna, yung mga Asian, yung brown ng balat. Yung mga maitim ang balat, sa likod. Pag umupo ka doon sa unahan, mapupulis ka, papababain ka ng driver. Discrimination. Pero dito kayo sa Pilipinas, minsan mayroon din ganyan. Yung tinatawag nating regional discrimination. Di ba? Pag may pinakilala sa'yo, taga saan ka, Brad? Pag sinabi Bisaya, ay from D. Di ba? So, iwasan natin yun. Discrimination din yung mga kapatid. Ikapit natin yung simulain sa Gawa 10:34-35. Sabi doon, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng sinuman. Kahit na sino siya, basta't may takot sa Diyos, gumagawa ng mabuti, nalulugod ang Diyos doon. Sa pantanong, nakikita ko ba ang kahalagahan ng patuloy na pagsunod sa mataas na pamantayang moral? Ano yon? Ito may kinalaman sa ano sinasabi ng aking pananamit at pag-aayos tungkol sa akin. Diba? Minsan tayo ay mayroong kanya-kanyang hilig o gusto na ayos pananamit. Pero ang simulain natin sa bagay na yan, para maipakita natin nababago yung ating panloob na pagkatao sa bagay na yan, yung nasa 1 Timoteo 2:9 and 10, yung kahinhinan ng pananamit at pag-aayos. Isa pang tanong, paano ko pinakikitunguan ang hindi ko kasekso
Ayan, lalo na ito sa mga brother, no? Doon sa simulain ng unang Timoteo 5:2, sabi ni Pablo sa mga brother, sabi, makitungo sa matatandang babae na gaya ng sa iyong ina, sa mga nakababatang babae na gaya ng sa kapatid mong babae ng may malinis na puso. So, ibig sabihin, bilang mga magkakapatid sa kongregasyon, mga brother lalo na, pinapayuhan yung angkop na pakikitungo sa mga dikasikso. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Bueno, pinapakita ng gayong payo na hindi angkop sa mga Kristiyano ang flirting. Ano ba sa Tagalog yan, mga kapatid? Sa ngayon, ang salin ng samahan dyan ay ligaw-biro. Pero nung kabataan ko, ang salin ng samahan dyan, alembong. Huwag kang aalembong. No? Sa mga may edad, alam nila yan. Pero ngayon, mas malinaw yung ligaw-biro. Kasi alembong, malalim na salita di ba? Pero yung flirting ngayon, ligaw-biro, maliwanag na naiintindihan ng bawat kapatid yan. Bakit hindi dapat yan sa mga brother, lalo na, o maging sa sister, baliktaran yan, yung ganoong ligaw-biro. Bagamat iniisip ng ilan na hindi naman masama maging romantiko sa ibabas at hanggat salita o tingin lang, sabi, o ilang pagkilos na walang pisikal na kontak. Parang okay lang. Pero minsan may nung kasama ng akbay-akbay, hag-hag di ba? So, lalo nang iwasan yung ganung mga bagay, lalo na kung ikaw ay binata o dalaga, kasi maglilikha yun ng maling impresyon doon sa yung pinapakitaan ng ligaw-biro na yan. Kaya pinapaiwas sa atin yan, lalo sa mga brother, mga kapatid, kasi pwedeng pumukaw ng maruming kaisipan na maaaring humantong sa sexual na immoralidad. Opo, nangyari na yon. At maaaring mangyari pa rin. Kaya ingat, mga kapatid, sa bagay na yan. Kaya ipinapakita ba ng prioridad natin na nagtitiwala tayo sa Diyos na Yehova? Bueno, yung bagong version ng Matthew 6:33, basahin natin, sabi ng mga kapatid, kaya patuloy niyong unahin ang kaharian at ang katuwiran niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng ito. Dati, sa lumang Bible natin, idadagdag. No? So parang kakayod ka pa para dagdagan ni Yehova. Pero ngayon hindi. Pag inuna mo siya, magtiwala ka, ibibigay niya yung pangangailangan mo. Kaya napakaganda na ikapit natin ang mga bagay nito. Ngayon, paano tayo susulong para magawa nating baguhin, hindi lang yung ating panlabas sa pagkatao, kundi yung panloob nating pagkatao na mahalaga sa Diyos na Yehova. Yamang hindi madaling baguhin ang ating pag-iisip at paggawin, mga kapatid, at hindi ito otomatiko, kailangan ng patuloy na pagsisikap. Pag-usapan natin yung tulong sa atin na tatlo do sa larawan na susunod na pag-uusapan natin. Sa unang larawan, makikita natin yung sister ay nananalangin. So yan ang una na tulong para sumulong tayo doon sa pagbabago ng ating buhay ng katotohanan ng Biblia. Manalangin kay Yehova, mapagpakumbabang kilalanin ang tulong niya sa bagay na ito. Oo, mga kapatid, ang panalangin, ang pangunahin nating dapat na gawin. Tularan natin yung salmista sa awit 51:10 na sabi niya doon, dalisayin mo ang puso ko, O Diyos, at bigyan mo ako ng bagong saloobin na magpapatatag sa akin. O, dapat na aminado tayo, mga kapatid, na kailangan nating mabago yung ating isip, humingi ng tulong kay Yehova, at para makasiguro tayo, ating alalahanin yung ginawa ng Diyos na Yehova na pagpapatibay sa mga Israelita noon, bagamat sila'y matitigas ang ulo ng panahon ni Ezekiel, ganito ang pangako ni Yehova, bibigyan ko sila ng pusong hindi hati at ng bagong espiritu, at bibigyan ko sila ng pusong laman. Ibig sabihin, pusong mabilis tumugon sa patnubay ng Diyos. Hindi pusong bato na makulit, pasaway, at mahirap turuan. Ganon ang ginawa ng Diyos na Yehova sa mga Israelita noong panahon ni Israel. Kaya kung handang tulungan ni Yehova ang mga lingkod niya noon na matitigas ang ulo, ano ang aral noon sa atin? Handa rin niyang tulungan tayo, magsikap lang tayo at huwag sumuko. Pangalawa, sa larawan, makikita natin na nananalamin yung sister. Ano ibig sabihin yan? Lahat tayo, bata matanda, bago dumalo, tiyak tayo nanalamin. Di ba? Baka bago pa pumasok dito, dumapa tayo sa comfort room,
at nag-retouch, di ba? Kasi gusto natin maganda, presentable tayo sa harap ni Jehovah. Ganyan ang Biblia. Kapag binabasa natin regular, tulad tayo sa nananalamin, kapag binubulay-bulay natin, yun, nire-retouch natin ano ba yung kailangan kong baguhin. Kaya yan ang pangalawang tulong sa atin ng katotohanan. Yung ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, bulay-bulayin, upang makita natin, baka may tendensya pa tayo na maakit ng kaisipan ng salibutan. Aminin natin yung mga kahinaan natin at sikaping maalis yon. Kasi yun ay panloob na pagkataon natin. Pangatlo sa larawan, makikita natin, ano ang nakikita nyo rin sa sister. No? Nag-iisip siya ng kung sino yung mabuti niyang kasama. Oo, kailangan nating piliin ang mabubuting kasama. Maalala nyo marahil yung simulain sa Kawikaan 13:20. Ano ba ang sabi doon? Nang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Kaya mahalaga ang paghahanap o pagpili ng mabubuting kasama. Saan tayo makakatagpo? Dito po sa Kingdom Hall, sa mga pagpupulong, sa mga assembly. Bakit? Yung simulain sa Hebreo 10:24-25, di ba? Yung in-person na pagdalo, nakapagpapatibay yun. Lalo na kapag nakakasalamuha mo mga kapatid at sa mga pagtalakay, nagpapatibayan tayo. Kaya malalaman mo kung sino yung masigasig sa paglilingkod, kaibiganin mo, magiging masigasig ka rin, di ba? Kasi kung ang kasama mo yung marunong, sabi ng simulain, magiging marunong ka rin. At yan ang gusto ni Jehovah. Iwasan natin yung mga kasama na magpapahina ng determinasyon natin na gawin ang tama. Hindi lang sa sanlibutan. Dati sanlibutan lang yung iniiwasan natin. Pero minsan, kailangan din natin maging maingat, maging sa loob na kongregasyon. Mayroong ginagamit ang kaaway na sirain din yung ating pananampalataya. Kaso yung mga bagay na yan, nating napag-usapan, may pakinabang yan. Kapag ikinapit natin ang mga pagbabago ng katotohanan sa ating buhay. Ano-ano yung mga pagpapala, kapakinabangan na ating matatamo. Mayroon tayong 4 dito sa outline. Una, mas titibay ang pakikipagkaibigan natin kay Jehovah at magdudulot ito sa atin ng kapayapaan at kasiyahan. Hindi ba yun ang magandang kalagayan ng buhay ngayon? Mapayapa ka kahit na maraming problema. Pangalawa, yung mabuting halimbawa mo ay maaaring magpakilos sa iba na alamin ang itinuturo ng Biblia. Di ba ganun madalas? Minsan kahit na mahusay ka magpaliwanag, pero yung kabaitan mo, ang natatandaan nung nakausap mo. Kaya doon sila naaakit. So yung halimbawa natin, ang pagkakapit na makatotohanan sa ating buhay, ang magpapakilos sa iba. Para tumami yung maaaralan natin, makasama natin sa pagligtas ni Jehovah. Pangatlo, magkakaroon ka ng mas mabuting kalusugan at mas maligayang buhay pampamilya. O di ba, totoo naman, nung hindi ka pa saksi, baka marami kang bisyo. Nung naturuan ka, nawala yun, gumanda ang buhay ng iyong pamilya, naging makabuluhan. At panghuli, yon, basahin natin yung pinaka-ultimate na magandang kapakinabangan kapag ikinapit natin ating pinag-usapang paksa ngayon na baguhin ng katotohanan sa Biblia ang ating buhay. Awit 37:29. Kung nariyan na kayo, ang sabi diyan, ang mga matuwid, ang magmamay-ari na lupa, at titira sila roon magpakailanman. Nice ba natin yung bagay na yon? Oo naman, yun ating hinahangat at napakalapit na. Kaya tayo yung madalas na pinapayuhan, magmahalan, kaya tatalakay natin sa bantayan mamaya para maipakita mo na mahal mo rin si Jehovah. Kasi kung hindi mo mahal ang mga kapatid, may pinipili ka lang, para mo rin hindi minamahal si Jehovah. Yun mapag-aaralan natin mamaya. Kaya harinawa, itong ating napag-usapan ngayong umaga, na binabago ba ng katotohanan ng iyong buhay? Naway positibo ang sagot natin na opo, babaguhin natin lahat para makarating tayo sa paraisong lupa. Magandang umaga.